Inihayag ng Israel na inaasahan nitong magiging operational sa loob ng 1 taon ang kanilang Iron Beam Laser Defense System na inaasahang magdadala ng bagong era ng digmaan habang humaharap ito sa mga banta ng drone at missile mula sa Iran at mga regional na kaalyado nito. Ayon sa mga ulat, gumastos ang Israel ng mahigit $500 milyong ngayong linggo para sa mga kasunduan sa mga developer na kinabibilangan ng Rafael Advanced Defense Systems, ang lumikha ng Iron Dome at Elbit Systems upang palawakin ang produksyon ng shield. Tinawag na Iron Beam, layunin ng sistema na gumamit ng high-power lasers upang harapin ang iba't ibang klase ng mga projectile gaya ng missiles, drones, rockets at mortars ayon sa pahayag ng Defense Ministry ng Israel ngayong linggo. Sinabi ng Direktor General ng Defense Ministry na ang sistema ng laser na ito ay magsisimula ng bagong panahon sa larangan ng digmaan. Inaasahan aniya na ang inisyal na kakayahan ng ground-based laser system ay magiging operational sa loob ng 1 taon. Noong 2021, unang ipinakita ng Israel ang prototype ng Iron Beam at mula noon ay patuloy na nagsusumikap na ito ay mapatakbo. Ang pahayag ng Defense Ministry ay kasabay ng pagpapatuloy ng Israel sa mga digmaan sa Gaza at Lebanon at matapos makipagsagupa ng 2 beses sa direktang missile attacks laban sa Iran. Mula nang simulan ng Israel ang kanilang digmaan sa Hamas sa Gaza noong nakaraang taon matapos ang atake noong Oktubre 7, kasalukuyan din itong nakikipaglaban sa Axis of Resistance na suportado ng Iran sa Lebanon, Yemen, Syria at Iraq. Sinisikap ng Iran at mga kaalyado nito na lampasan ang depensa ng Iron Dome sa pamamagitan ng pagpapalipad ng iba't ibang klase ng mga projectile, kabilang na ang rockets, drones, mortars at ballistic missiles, ayon sa mga eksperto. Sa katimugang bahagi ng Lebanon, kung saan naglulunsad na ngayon ng ground war ang Israel, umabot ang mga rocket ng Hezbollah sa loob ng teritoryo ng Israel. Noong unang bahagi ng buwang ito, ang bahay ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu sa baybaying lungsod ay nasira matapos tamaan ng isang drone strike na inako ng Hezbollah mula sa Lebanon. Isa sa 3 drones na inilunsad ay nakalusot sa aerial defense system ng Israel. Ayon sa mga eksperto, maaaring maging karagdagang layer ng depensa para sa Israel ang Iron Beam, hindi lamang sa kahusayan kundi pati na rin sa halaga. Iniulat na ang sistema ng depensa na ginagamit ng Israel ay gumagamit ng high-power laser na nakaistasyon sa lupa. Ang saklaw nito ay umaabot mula sa daan-daang metro hanggang sa ilang kilometro. Ang laser ay nagpapainit sa mga sensitibong bahagi ng target na projectile, kabilang ang makina o warhead, hanggang sa ito ay bumagsak. Ipinunto ng mga eksperto na naiiba ito sa tradisyonal na paraan ng Israel sa pagsira ng missiles at rockets, kung saan gumagamit ng radar upang tukuyin ang papalapit na banta at nagpapalipad ng interceptor missile upang sirain ang projectile habang nasa ere. Inihayag ng mga eksperto na ang laser shield ay magiging mas mura, mas mabilis, at mas epektibo kumpara sa Iron Dome. Ayon sa kanila, ang bawat missile interception ng Iron Dome ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang $50,000 at karaniwang nagpapalipad ang Israel ng 2 missile kada interception. Ibinahagi ng isang senior researcher mula sa Institute for National Security Studies sa Tel Aviv ang detalyeng ito sa CNN. Mula nang magsimula ang digmaan laban sa hilagang karatig bansa nito, halos araw-araw nang nag-i-intercept ng mga projectile ang Israel. Noong Martes lamang, iniulat ng Israel Defense Forces na humigit kumulang 50 projectile ang tumawid mula sa Timog Lebanon papunta sa teritoryo ng Israel, kung saan ang ilan ay na-intercept habang ang iba ay hindi. Sinabi ng Rafael Advanced Defense Systems na katuwang sa paggawa ng Iron Beam
na ang laser defense system ay halos walang gastos kada interception. Noong 2022, ipinahayag ni dating punong ministro Naftali Bennett na inaasahang aabot lamang sa $2 ang bawat interception na batay sa laser. Binanggit ni Sasha Bruchman, isang visiting research fellow para sa Defense and Military Analysis mula sa London-based International Institute for Strategic Studies, na ang aspeto ng ekonomiya ang pinakamahalagang bahagi. Aniya, hindi nito sisirain ang defense budget. Ayon sa mga eksperto, magiging epektibo ang laser system lalo na laban sa mga drone na paulit-ulit na nabigong ma-intercept ng Iron Dome ng Israel. Ang Iron Dome ay idinisenyo para harapin ang mga rocket at missile, ngunit hindi ang mga drone. Ang mga unmanned aerial vehicles ay maliit, magaan, at may mababang radar signature, kaya't hindi laging natutukoy ng radar system ng Israel ang mga ito tulad ng mas malalaking missile. Dagdag pa rito, ang mga drone ay walang tiyak na destinasyon at maaaring magbago ng direksyon habang nasa biyahe. Ibinahagi ng mga eksperto na ang laser system ay magiging napaka-epektibo laban sa mga drone. Aniya, kayang painitin at sirain ng laser ang mga drone at UAVs. Ilang pamahalaan na ang nag-eksperimento sa iba't ibang uri ng laser system. Sinubukan ng US Navy ang high-energy laser weapons na kayang sirain ang mga sasakyang panghimpapawid habang nasa himpapawid, at kamakailan ay ipinakita ng United Kingdom ang laser energy weapon na tinatawag na Dragonfire na maaaring gamitin laban sa mga banta sa himpapawid. Sinabi rin ng Pentagon na ang China at Russia ay nagde-develop ng mga laser na maaaring matarget ang mga satellite. Hindi pa malinaw kung nakapag-develop na ng sariling laser defense system ang Iran. Noong 2022, iniulat ng state media ng Iran na nagsabi ito na kaya nitong gumawa ng laser weapons upang depensahan ang mga sensitibong rehiyon. Gayunpaman, pinaghihinalaang mayroong Chinese-made na Silent Hunter laser weapon ang Iran ayon sa mga eksperto na idinagdag na hindi ito kasing lakas ng mga laser na idinisenyo para sa Iron Beam. Binanggit na ang Israeli Iron Beam ay may mga limitasyon pa rin. Sinabi ng mga eksperto na hindi magiging epektibo ang laser system sa maulap, maulan o mahamog na panahon dahil nababawasan nito ang kakayahan ng laser na tumagos sa atmosfera at maabot ang target. Dagdag pa, kakailanganin ng sistema ang malaking dami ng enerhiya upang mapanatili itong tumatakbo. Sinabi ng mga eksperto mula sa INSS na bagaman hindi pa tiyak kung magiging game changer nga ito para sa Israel, tiyak na ito ay magiging karagdagang layer ng depensa at idinagdag na ito ay malamang na maging epektibo laban sa mga drone at short-range rockets at missiles. Inihayag niya na maaaring hindi ito maging kasing epektibo laban sa ballistic missiles na tradisyonal na napipigilan ng mga Arrow 2 at Arrow 3 interceptors ng Israel. Ayon sa mga eksperto, ang Iron Beam ay maaari ring magsilbing panghadlang sa mga karagdagang pag-atake mula sa Iran o sa mga proxy nito. Noong nakaraang buwan, iniulat ng The New York Times na nagmamadali ang Hamas na isagawa ang kanilang pag-atake noong Oktubre 7 bago matapos ang 2023 dahil sa takot na magsimula nang i-deploy ng Israel ang kanilang laser system na magiging mas epektibo laban sa mga rocket ng Hamas. Ang ulat na ito ay base sa mga dokumentong nakuha ng militar ng Israel at nakalap ng Times. Nagpadala ng mensahe ang CNN sa IDF para sa kanilang pahayag. Idinagdag ng mga eksperto na maaaring kalkulahin ng Iran at mga proxy nito na ito ay magiging isang game changer mula sa kanilang pananaw na seryosong babawasan ang halaga ng mga 10 o 100,000 missile na kanilang itinatayo bilang estratehikong arsenal upang hadlangan ang Israel. Ipinahayag ng pinuno ng Strategic Council on Foreign Relations ng Iran na malamang na palawakin ng bansa ang saklaw ng mga missile nito. Sinabi niya
na kung haharap ang Iran sa isang banta sa pag-iral nito, wala silang magagawa kundi baguhin ang patakaran sa kanilang doktrinang militar. Dagdag pa niya na isinasaalang-alang ng Iran ang pagiging sensitibo ng mga kanluranin, lalo na ng mga Europeo. Gayunpaman, binigyang diin niya na kung hindi isasaalang-alang ng mga ito ang mga sensitibidad ng Iran, partikular sa usapin ng integridad ng teritoryo ng Iran, wala umanong dahilan para patuloy rin nilang isaalang-alang ang mga naturang sensitibidad. Dahil dito, binigyang diin niya na posible ang pagpapalawak ng saklaw ng mga missile ng Iran. Ibinunyag din niya na may kakayahan ang Iran na gumawa ng mga sandatang nukleyar, subalit ito ay pinipigilan ng mandato mula sa Supreme Leader ng bansa, si Ayatollah Ali Khamenei. Samantala, noong Huwebes, sinabi ni punong ministro ng Israel na si Benjamin Netanyahu na ang pangunahing layunin ng Israel ay pigilan ng Iran sa pagkuha ng mga sandatang nukleyar. Ipinahayag niya ito sa isang talumpati kung saan inilahad ang kanyang estratehiya habang nakikipaglaban ang Israel sa Hamas, sa Gaza at Hezbollah sa Timog Lebanon. Inihayag ni Netanyahu na hindi matatakpan ng matapang na pananalita ng mga lider ng rehimen sa Iran ang katotohanan na mas malaya na ngayon ang Israel sa paggalaw sa loob ng Iran kaysa dati. Ayon sa kanya, kayang marating ng Israel ang anumang lugar sa Iran kung kinakailangan. Ang Iran at Russia ay papalapit na sa paglagda ng kasunduan na magpapalakas ng kanilang kooperasyon sa depensa at magpapatibay sa ugnayang militar sa panahong lalong nababahala ang mga bansang kanluranin sa mga digmaan sa Europa at Gitnang Silangan. Ayon sa ulat ng Reuters, sinabi ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov noong Huwebes na ang kasunduang tinatawag na Treaty on a Comprehensive Strategic Partnership sa pagitan ng Russia at Iran ay magiging mahalagang salik sa pagpapalakas ng kanilang relasyon. Inihayag ni Lavrov na malapit ng malagdaan ang kasunduang ito at iginiit na ito ay magpapatibay sa interes ng parehong bansa sa kapayapaan at seguridad sa rehiyonal at pandaigdigang antas. Hindi pa malinaw ang mga detalye ng nasabing kasunduan at hindi binanggit ni Lavrov kung ano ang magiging anyo ng kooperasyong pangdepensa. Ang isang katulad na kasunduan na nilagdaan sa pagitan ng Russia at North Korea noong unang bahagi ng taon ay sinundan ng desisyon ng Pyongyang na magpadala ng humigit kumulang 10,000 sundalo sa isang kapitbahay na nasa digmaan na maaaring ipantulong sa labanan sa Ukraine, ayon sa mga pag-aalala na inihayag ng Pentagon. Dahil sa pagbibigay na ng Iran ng tulong sa depensa sa Russia upang itulak ang brutal na digmaan nito sa Ukraine, hindi lamang ang epekto sa Europa ang pinag-aalalahanan ng mga opisyal sa seguridad ng kanluran. Si Russian President Vladimir Putin, na minsang nagkaroon ng matibay na ugnayan kay punong ministro ng Israel, Benjamin Netanyahu, ay tila hindi gaanong nakikialam sa kasalukuyang labanan sa Gitnang Silangan, hindi tulad ng pangunahing kalaban ng Russia, ang US. Gayunpaman, iniulat ng Wall Street Journal ngayong buwan na nagbibigay ang Moscow ng satellite data sa grupong terorista na Houthi upang tulungan ito sa mga pag-atake sa mga barkong kanluranin sa Red Sea. Ayon sa ulat, ipinasa ang impormasyon mula sa Russia sa mga kasapi ng Islamic Revolutionary Guard Corps ng Iran na kasama ng mga Houthi sa Yemen. Dagdag pa rito, hinikayat ng Russia ang Israel na magpakita ng pagpipigil sa pagpapalakas ng tensyon sa Gitnang Silangan matapos nitong magsagawa ng paglusob sa Lebanon at tamaan ng Iran na direktang nagpopondo at nag-aarmas sa mga grupong terorista tulad ng Hamas, Hezbollah at mga Houthi na nakikipagdigma sa Jerusalem. Muling nagbanta ang Tehran sa Jerusalem ng isang retaliatory strike matapos ang mga airstrike ng Israel noong Biyernes. Nagpapatuloy ang sunod-sunod na palitan ng mga pag-atake habang pinipilit ng Israel
na puksain ang Hamas sa Gaza Strip at Hezbollah sa Lebanon. Isang dating opisyal ng intelihensya ng Israel ang nagsabi sa CNN na may mataas na posibilidad na gamitin ng Iran ang mga grupong milisya sa Iraq upang magsagawa ng isang posibleng retaliatory strike laban sa Israel, kasunod ng mga airstrike ng Israel sa mga target na militar ng Iran noong nakaraang linggo. Ipinahayag ni Miri Eisen, dating colonel sa intelihensya militar ng Israel at kasalukuyang fellow sa International Institute for Counterterrorism, na sa pananaw ng Iran, ito ay isang paraan upang makaganti ng hindi direktang mapapanagot. Ipinaliwanag ni Eisen na ang mga grupong Iraqi ay pisikal na malapit sa Iran, mas madaling maabot at hindi gaanong humina, hindi tulad ng Hezbollah sa Lebanon na nakikipaglaban para sa kanilang kaligtasan. Ayon sa isang kamakailang ulat ng Washington Institute for Near East Policy, isang think tank na nakabase sa US, nahaharap ang Israel sa dumaraming bilang ng mga drone attack mula sa mga pro-Iranian militia sa Iraq sa mga nagdaang buwan. Bagaman, ayon sa ulat, napakakaunting ebidensya ng epektibong mga pag-atake sa Israel dahil sa mga interception. Kinumpirma ng isang source mula sa militar ng Israel na ang bansa ay nasa mataas na antas ng kahandaan para sa posibleng tugon mula sa Iran. Gayunpaman, sinabi ng source sa CNN na ang militar ng Israel ay patuloy na sinusuri ang proseso ng pagpapasya sa Iran upang matukoy kung kailan at paano magaganap ang ganti. Ito ay matapos iulat ng CNN noong Miyerkules na gagawin ng Iran ang isang tiyak at masakit na tugon sa kamakailang atake ng Israel noong Oktubre 25 na binanggit ang isang mataas na opisyal. Hindi tinukoy ng source ang eksaktong petsa ng inaasahang pag-atake, ngunit sinabi na malamang na maganap ito bago ang araw ng eleksyon sa pagkapangulo ng US. Ipinahayag ng US Department of State na nakipag-usap si US Secretary of State Antony Blinken kay Ron Dermer, Ministro ng Strategic Affairs ng Israel, at pinagkakatiwalaan ni Punong Ministro Benjamin Netanyahu ukol sa mga kinakailangang hakbang para sa regional de-escalation. Ang pagtawag noong Biyernes ay kasunod ng isang pulong sa pagitan ng mga opisyal ng White House at ni Dermer, Netanyahu at iba pang matataas na opisyal ng Israel. Ito ay naganap habang nagpapatuloy ang mga kampanyang militar ng Israel sa Lebanon at Gaza at habang nagbabala ang United Nations na ang sitwasyon sa Hilagang Gaza ay apocalyptic. Kasabay nito, nagbabala rin ang Iran na maaaring maglunsad ng tugon laban sa Israel bago ang eleksyon sa US sa Martes. Binigyang diin ni Blinken ang kahalagahan ng pagtatapos ng digmaan sa Gaza at ang pagbabalik ng lahat ng bihag, pati na rin ang paglatag ng isang landas tungo sa post-conflict period na magbibigay ng pamamahala, seguridad at rekonstruksyon ayon sa ulat ng State Department. Tinalakay rin ni Blinken ang malalang kalagayan ng humanitarian conditions sa Gaza, sinuri ang mga hakbang na nagawa upang mapabuti ang sitwasyon, at hinimok ang karagdagang aksyon upang mapabilis ang pagbigay ng tulong sa mga sibilyan. Noong nakaraang buwan, sa isang liham, binigyan ni Blinken ang gobyerno ng Israel ng 30 araw upang magsagawa ng mga hakbang na magpapabuti sa sitwasyong humanitaryan sa nasabing lugar, kung hindi ay maaring maapektuhan ang tulong militar. Ayon sa ulat, nag-usap din sina Blinken at Dermer tungkol sa patuloy na pagsisikap na makamit ang isang diplomatikong resolusyon sa Lebanon na magbibigay daan sa parehong mga sibilyan ng Lebanon at Israel na makabalik ng ligtas sa kanilang mga tahanan. Tiniyak ni Blinken ang matatag na pangako ng Estados Unidos sa seguridad ng Israel laban sa mga banta mula sa Iran at mga grupong proxy na suportado ng Iran, ayon sa ulat. Ayon sa isang professor sa National Defense University at dating direktor ng Pentagon sa Arabian Peninsula Affairs, ang bagong deployment ng US sa Middle East
ay may kaugnayan sa nalalapit na eleksyon sa Estados Unidos. Ipinaliwanag ng propesor na nais ng Administrasyong Biden na magpadala ng mensahe ng lakas sa nalalapit na eleksyon at maiwasan ang paglala ng sitwasyon sa rehiyon. Ayon sa kanya, ang eleksyon sa loob ng bansa ay nasa isang knife edge na sitwasyon at anumang malawakang aksyong militar ay maaaring makaimpluwensya sa posisyon ni Vice President Harris. Inilarawan din ng propesor ang posibleng kakulangan ng kakayahan ng US Navy na magpanatili ng aircraft carrier sa rehiyon sa mga susunod na buwan. Sinabi niyang halos naubos na ang kakayahan ng hukbo sa ganitong aspeto at naisip niyang ang ilang mga asset ay naroon upang palitan ang mga asset na dati ay nakabase sa mga carrier. Idinagdag pa niya na lilipat ang focus patungo sa land-based aviation. Binanggit ng propesor na hindi maaaring manatili ng walang hangganan sa dagat ang mga aircraft carrier dahil kailangan ng mga ito ng regular na maintenance support. Tinukoy niya ang deployment ng Eisenhower na matagal nang nasa Red Sea at nasundan ng Abraham Lincoln na dating nakadeploy sa Far East at ngayon ay nasa Middle East. Ayon sa kanya, ang mga barkong ito ay magkakaroon ng makabuluhang panahon sa port para sa maintenance. Paliwanag ng propesor, magkakaroon ng puwang sa carrier coverage na kailangang punan sa pamamagitan ng land-based aviation.